Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa EA Lounge ng Ninoy Aquino International Airport. 3 minuto pa lang ang nakakalipas mula nang lumapag ang eroplano, ngunit ang hangin ay tila bumigat, puno ng tensyon na hindi kayang hiwain ng anumang patalim. Ayoko nang bumalik sa Russia. Ang mga katagang iyon ay hindi nanggaling sa isang ordinaryong turista. Nanggaling ito kay Sofia, isang dalagita na nagmula sa pinakatuktok na antas ng lipunan sa Moscow. Siya, na lumaki sa gitna ng ginto, mamahaling balahibo, at impluwensya, ay nakaupo ngayon sa sahig ng airport. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa laylayan ng kanyang palda. Bakit? Bakit ang isang tulad niya, isang heredera na ang pamilya ay kayang bilhin ang anumang naisin sa Paris o London, ay nagkakaroon ng breakdown sa gitna ng Maynila? Bakit siya tumatawag sa kanyang mga magulang sa Moscow, humihikbi at nagmamakaawa na huwag na siyang pauwiin? Ito ay hindi lamang tungkol sa magagandang tanawin. Hindi ito tungkol sa Boracay o Palawan na madalas makita sa mga postcard. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim. Isang bagay na madalas ipagwalang bahala ng mga Pilipino, ngunit para sa mga kabataang ito na namulat sa lamig at takot, ito ay isang himala. Sa loob ng 48 oras, ang kanilang buhay ay nagbago. Ito ang kwento ng isang school trip na yumanig hindi lang sa isang paaralan, kundi pati na rin sa Ministry of Education sa Moscow. Humanda kayo. Ito ang katotohanan. Ako si Sofia. 18 taong gulang. Nag-aaral ako sa Moscow Elite International School. Ang paaralan namin ay hindi para sa lahat. Ito ay para sa mga anak ng mga oligarch, ang 1% ng Russia. Ang aking ama ay isang mataas na opisyal sa isang kumpanya ng langis at enerhiya, at ang aking ina naman ay isang kilalang international lawyer. Ang buhay ko ay nakadisenyo na bago pa man ako ipanganak. Nalibot ko na ang Europa. Ang mga bato ng Roma, ang sining ng Paris, ang ulan ng London, lahat yan, pare-pareho lang sa paningin ko. Magagandang gusali. Pero may kalamigan. May distansya ang mga tao. At ang presyo ng bilihin. Katawa-tawa. Pero iba ang tibok ng puso ko. May isang lugar sa Asya na matagal ko nang pinapangarap. Ang Pilipinas. Huwag kayong tatawa. Seryoso ako. Gabi-gabi sa ilalim ng aking makapal na kumot. Lihim akong nakikinig sa Wes. Sinusubukan kong intindihin ang mga kanta ng Ben at Moira de la Torre. Nanonood ako ng mga pelikulang Pilipino na may subtitles, pinag-aaralan ang bawat galaw ng bibig nila kapag nagsasalita ng Tagalog. Ngunit iba ang pananaw ng mga magulang ko. Sofia. Pilipinas. Saan yon? Tanong ng tatay ko habang hinihiwa ang kanyang stick, ni hindi man lang ako tinatapunan ng tingin. Isang grupo ng mga isla sa Pasipiko. Delikado doon. Mainit. Masikip. Bakit hindi na lang tayo sa Switzerland, dagdag ng nanay ko, na inaayos ang kanyang perlas na kwintas. Doon, malinis. Edukado ang mga tao. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na mali kayo. Hindi nyo kilala ang Pilipinas. Pero nanahimik na lang ako. Nang dumating ang botohan para sa aming school trip, hindi ako nagdalawang isip. Isinulat ko Manila, Philippines. Ang akala ko. Ako lang. Pero laking gulat ko nang makita ang resulta. Higit sa kalahati ng klase ang pumili sa Pilipinas. Doon ko napagtanto na hindi lang ako ang lihim na humahanga. Ang impluwensya ng kulturang Pilipino, ang kanilang musika, ang kanilang online presence. Ang kwento ng kanilang kasiyahan ay unti-unting pumapasok sa isipan ng mga kabataang Ruso. Kaya't nagpa siya ang paaralan. Manila ang destinasyon. Sa gabi bago ang aming pag-alis, hindi ako makatulog. Nakatitig lang ako sa Quezon. Ang dibdib ko ay parang sasabog sa kaba at saya. Paano kung mali ako? Paano kung tama si Mama? Paano kung pagdating ko doon, madumi nga at magulo? Paano kung madismaya ako? Habang nasa sasakyan kami papuntang airport sa Moscow, malamig ang paalala ni Mama. Huwag kang umasa masyado, Sofia. Third world country yan. Mag-ingat ka sa gamit mo. Tumango lang ako pero sa loob-loob ko may apoy na nagliliyab. Papatunayan kong mali kayo. Ang aming guro at chaperone ay si Madame Elena Petrovna. 3 dekada na siyang nagtuturo.
Istrikto, matalas ang mata. Walang pinalalampas. Bago kami sumakay ng eroplano, tinipon niya kami. Makinig kayo, ang boses niya ay umaalinggaw sa departure gate. Dala niyo ang pangalan ng Russia. Magpakita kayo ng respeto. Huwag kayong hihiwalay. Sumakay kami sa eroplano. Habang umaangat kami, pinanood ko ang paglaho ng kulay abong kalangitan ng Moscow. Papunta na kami sa araw. Mahaba ang bayahe. Nakakapagod. Ngunit nang lumapag ang gulong ng eroplano sa Le, nawala ang lahat ng antok ko. 11:30 na ng gabi. Pagbukas ng pinto ng eroplano, sinalubong kami ng hangin. Hindi ito ang malamig at tuyong hangin ng Moscow. Ito ay mainit, maalinsangan, pero may kasamang yakap. Amoy ito ng lupa at ulan at bulaklak. Pagpasok namin sa terminal, napanganga ako. Ma'am, airport ba talaga to? Bulong ko kay Madam Elena. Ang inaasahan ko, base sa sabi-sabi, ay isang magulo at madilim na lugar. Pero maliwanag ang paligid. Ang sahig ay kintab na kintab, sumasalamin sa mga ilaw sa kisam. Maraming tao, pero may sistema. Pero ang totoong shock ay ang mga tao. Sa Moscow, kapag gabi na, ang mga staff sa airport ay mukhang galit sa mundo. Nakasimangot, matigas ang boses, parang kasalanan mo pa na naroon ka. Pero dito, nakita ko ang isang janitress na nagpupunas ng sahig. Nang dumaan kami, tumigil siya, tumingin sa amin at mumiti. Isang totoong ngiti. Welcome po, sabi niya. Sabayu ko ng kaunti. Totoo ba to? Tumingin ako sa paligid. Ang mga staff sa information desk, kahit gabi na, ay gising na gising at nakangiti. Sofia, kalabit ng kaibigan kong si Anastasia, ang mga mata niya ay nanlalaki. Ang bango dito. At ang linis. Pumila kami sa immigration. Inihanda ko na ang sarili ko sa masungit na interrogation. Pero nang lumapit ang isang staff para gabayan kami, nagulat kami. Magandang gabi. Welcome to the Philippines, bati niya sa wikang Ingles na may kakaibang lambing. At laking gulat namin nang magsalita siya ng ilang salitang Ruso. Dobro pozhalovat. Nagkatinginan kaming magkakaibigan. Napaghandaan nila kami. Alam nilang darating kami. Ang proseso ay mabilis. Tinulungan kami ng staff kung paano punan ang e-travel forms sa mga kiosks. Walang sumisigaw. Walang nagtutulakan. Nang makuha ko ang maleta ko, wala pang 10 minuto ang nakalipas. Kinuha ko ang phone ko at nag-text kay Papa. Papa, paki-check naman kung paano mag-apply sa mga universidad dito sa Maynila. Ang ganda dito. 3 minuto pa lang pero parang ayoko nang umalis. Pagka-send ko, natauhan ako. Ano ba tong sinasabi ko? Wala pa nga ako sa labas ng airport. Pero nararamdaman ko na. Iba ang bansang ito. Mas mainit. Mas tao. Tinipon kami ulit ni Madam Elena. Okay, girls. Sakay na tayo sa bus papuntang hotel. Nasa Bonifacio Global City o GA tayo tutuloy. Paglabas namin ng airport, ramdam na ramdam ang tropikal na hangin. Sumakay kami sa isang malinis at malamig na tourist bus. Ang driver, isang manong na may mabait na mukha, ay lumingon sa amin. Mabuhay! Welcome to Manila. Relax lang kayo. Ihahatid ko kayo ng ligtas. Umandar ang bus. Nakadikit ang mukha ko sa bintana. Dumaan kami sa skyway. Sa ibaba, nakita ko ang dagat ng mga ilaw. Hindi ito tulad ng dilim ng Moscow. Buhay na buhay ang lungsod. Nakikita ko ang mga neon signs ng Jollibee, ng 7-Eleven. Ng mga gasoline station na bukas pa. Tignan niyo yun. Turo ni Anastasia sa bintana. Sa bawat kanto may ilaw. May mga tao pa ring naglalakad. May mga sasakyan. Nang pumasok kami sa distrito ng Yis, literal na napasinghap ako. Ang mga gusali ay matataas at moderno, gawa sa salamin at bakal, na kumikinang sa ilalim ng buwan. Ang mga kalsada ay malawak. May mga puno sa gilid at higit sa lahat, walang kalat. Pero ang nakapagpatigil ng puso ko ay ang nakita ko sa bangketa. 2:00 na ng madaling araw. Pero may nakita akong isang babae. Nag-iisa. Naka-shorts at naka-shirt lang. May suot na headphones.
Naglalakad siya ng mabagal. Hinihila ang isang maliit na aso. Wala siyang kasamang bodyguard. Wala siyang dalang pepper spray. Mukha siyang payapa. Sa Moscow, ang isang babae na maglakad ng mag-isa sa ganitong oras ay naghahanap ng kamatayan o kapahamakan. Ang mga kalsada sa amin ay mapanganib. Palaging may takot. Ma'am Elena, tawag ko, nanginginig ang boses. Ligtas ba yung babaeng yon? Tumingin si Ma'am Elena tapos tinanong ang driver. Safe ba dito maglakad ang babae ng mag-isa sa gabi? Tumawa ang driver ng mahina. Opo naman, ma'am. Dito sa Liye, safe na safe. Maraming sisiye, maraming guard, at disiplinado ang mga tao. Kahit mag-jogging kayo ng madaling araw, okay lang. Parang sinuntok ang dibdib ko. Posible pala yun? Posible palang magkaroon ng lipunan kung saan hindi kailangang matakot ng babae sa dilim. Nakarating kami sa hotel, isang matayog na gusali sa gitna ng ngis. Ang lobby ay amoy expensive perfume at sariwang bulaklak. Ang mga staff sa front desk ay hindi lang magalang. Mainit sila. Welcome home, ma'am, bati nila habang inaabot ang room key. Home. Tahanan. Bakit parang mas ramdam ko pa ang pagiging tahanan dito kaysa sa mansyon namin sa Russia? Pagpasok ko sa kwarto, humiga ako sa malambot na kama. Tumingin ako sa labas ng bintana. Kitang-kita ko ang skyline ng Makati at Ortigas. Ang daming ilaw. Ang daming buhay. Hindi ako makatulog. Ang utak ko ay punong-puno ng mga tanong. Akala ko ang Russia ang makapangyarihan. Akala ko kami ang sibilisado. Pero bakit dito parang mas malaya ang mga tao? 4:00 na ng madaling araw nang makatulog ako. Pero sa panaginip ko, naglalakad ako sa mga kalye ng Maynila, malaya, walang takot, at masaya. Nagising ako ng 6:00. Jet lag. Ang katawan ko ay nasa oras pa ng Moscow. Pero ang diwa ko ay gising na gising. Lumabas ako ng kwarto. Nakita ko ang 6 kong kaklase sa hallway, mukhang mga zombie na hindi makatulog. Sofia, gising ka na rin? Tanong ni Katya. Gutom na kami. May bukas kaya ng ganitong oras? Tanong ni Irina. Sa Moscow, wala pang bukas na cave ng 6:00. Kumatok kami kay Ma'am Elena. Gising na rin siya. Tara, sabi niya. Sabi ng receptionist, may 24 hours daw na kainan malapit dito. Paglabas namin ng hotel, nagulat na naman ako. 6:30 pa lang, pero ang dami ng tao. Mga naka-office attire na nagmamadali papasok, mga nagjo-jogging na naka-AirPods. Mga siklista. Ang lungsod ay gising na gising at puno ng enerhiya. Pumasok kami sa isang sikat na tapsilogan at fast food chain. Ang amoy ng bawang at pritong karne ang sumalubong sa amin. Nagulat kami sa dami ng tao. May mga estudyanteng gumagawa ng thesis sa laptop. May mga call center agents na katatapos lang ng shift. Nagtatawanan. May mga pamilyang nag-agahan bago pumasok sa school. Tiningnan ko ang menu. Tapsilog, 150. Arroz caldo, 120. Kinuha ko ang calculator sa phone ko. Girls, bulong ko. Ang mura. Sa Moscow, ang ganitong klaseng meal ay nagkakahalaga ng 3 beses nito. Nang dumating ang order namin, tapsilog para sa lahat, nanlaki ang mga mata namin. Ang kanin ay mabango, amoy bawang. Ang karne ay manamis-namis at malasa. Ang itlog ay perpekto ang pagkakaluto. Ang sarap. Sigaw ni Katya, hindi na inintindi ang poise. Kinain namin ang lahat. Walang tinira kahit isang butil ng kanin. Ang mga staff, na tinatawag kaming imaam ni at ganda, ay laging nakangiti. Ang tubig ay libre at laging ne-refill. Paglabas namin, dumaan kami sa 7-Eleven. Isa pang shock. Hindi lang ito tindahan. Isa itong sentro ng buhay. Pwede kang magbayad ng bills, magpadala ng pera, bumili ng pagkain na initin nila para sa'yo, bumili ng SIM card. Ang linis ng sahig. Ang aircon ay malakas. Bumili kami ng mga snacks, dried mangoes, chocolate drinks at chips na hindi namin kilala. Sa counter, mabilis ang lahat. Cash ang gamit ng mga tao, scan lang ng NID code. Napaka-high-tech. Parang
Parang nasa feature tayo, sabi ni Irina habang umiinom ng C2. 9:00 ng umaga, nagsimula ang official tour. Sumakay kami sa GIS bus at pagkatapos ay sumubok sumakay sa Emery, sa oras na hindi rush hour, salamat sa Diyos. Sa istasyon ng tren, napansin ko ang disiplina. Nakapila ang mga tao. Walang nagtutulakan. Nang dumating ang tren, hinayaan nilang makababa muna ang mga pasahero bago sumakay. Sa loob ng tren, tahimik, malamig, at may signal. Mabilis ang internet kahit nasa bayahe. Nag-upload agad kami ng stories sa Instagram. Manila is insane. It's so modern and clean. Pumunta kami sa isang parke sa Makati, ang Ayala Triangle. Sa gitna ng matatayog na building, may isang oasis ng mga puno at damo. Doon ko nakita ang isang eksena na nagpaiyak sa akin. May mga matatanda, mga lolo at lola na nagzuzumba at tai chi. Ang liliksi nila. Tumatawa sila. Pumapalakpak. May mga libreng exercise equipment sa gilid na ginagamit nila. Nilapitan ko ang isang lola na nagpapahinga. Good morning po, sabi ko sa Ingles. Araw-araw po kayo dito. Tumango siya, ang mga mata niya ay nawawala sa singkit ng ngiti. Iha. Para sa health. Libre naman eh. At saka masaya kasama ang mga kaibigan. Inalok niya kami ng candy mula sa kanyang bag, kain kayo, pampatamis. Bigla kong naalala ang lola ko sa Russia. Namatay siya noong nakaraang taon. Mag-isa siya sa apartment niya. Takot lumabas dahil madulas ang yelo at delikado ang kalsada. Malungkot ang mga huling araw niya. Kung dito sana siya nakatira. Kung naranasan sana niya ang ganitong komunidad. Baka buhay pa siya. Baka masaya siya. Tumulo ang luha ko. Ang tunay na sukatan ng isang maunlad na bansa ay hindi ang taas ng building, kundi kung paano nito inaalagaan ang mga matatanda at mahihina. At dito sa Pilipinas, nakita ko ang pagmamahal na yon. Tanghali, pumunta kami sa Giyaw High Street. Dinala kami ni Ma'am Elena sa Fully Book. Isang malaking bookstore. Ang ganda. Ilang palapag ng mga libro. Pero ang mas maganda ay ang mga tao. Nakaupo sila sa mga sulok, nagbabasa. Tahimik. Seryoso. May nakita akong lalaki, mukhang office worker, na nagbabasa ng libro tungkol sa finance habang kumakain ng sandwich. Hindi ba sila nagtatrabaho? Tanong ni Katya. Lunch break nila, paliwanag ni Ma'am Elena. Ang mga Pilipino, mahalaga sa kanila ang edukasyon. Gusto nilang matuto. Pumunta ako sa seksyon ng mga librong pambata at diksyonaryo. Kumuha ako ng English-Tagalog Dictionary. Mahal kita. Salamat. Kaibigan. Ang gaganda ng mga salita. Gusto kong matutunan ang wikang ito. Gusto kong maging bahagi ng bansang ito. Kinagabihan. Pumunta kami sa poblasyon para makita ang art at culture scene. Ang ingay, ang saya, ang kulay. May mga street performers na kumakanta ng mga acoustic songs. Ang gagaling nila. Kahit sa kalsada lang. Pang world class ang boses. May nakita akong nagbebenta ng mga handmade accessories. Bumili ako ng kwintas na gawa sa kapis. Gawa ko po yan, sabi ng tindera na kasing edad ko lang. Sana magustuhan nyo. Tinanong ko siya kung pwede niyang isulat ang pangalan ko sa baybayin. Ginawa niya ito nang nakangiti. Sofia. Ang ganda ng mga kurba ng letra. Sa huling araw namin habang nag-impact kami. Bumigat ang dibdib ko. 48 oras lang, pero parang ang dami nang nagbago sa akin. Tiningnan ko ang mga pinamili ko, dried mangoes, polvoron, shirt na may nakasulat na Manila, at ang diksyonaryo. Ayokong umalis. Nagsulat ako ng liham para kay Ma'am Elena. Ma'am Elena, binago ng trip na ito ang buhay ko. Akala ko, pupunta lang tayo sa isang ordinaryong bansa. Pero nakita ko dito ang isang lipunan na puno ng puso. Ang kaligtasan sa gabi, ang init ng mga tao, ang pagpapahalaga sa pamilya. Gusto kong mag-aral dito. Gusto kong maging tulay sa pagitan ng Russia at Pilipinas. Lumabas ako saglit para bumili ng huling milk tea. Nakita ko ang mga estudyante ng University of the Philippines na nagtatawanan habang naglalakad. Simple lang sila manamit pero ang talino sa mga mata nila, kitang-kita.
Gusto kong maging katulad nila. Malaya. Masaya. Nang bumalik ako sa hotel, nagkakagulo na. Hinahanap ako ni Ma'am Elena. Sofia! Saan ka galing? Akala namin nagtanan ka na. Sorry po, Ma'am. Gusto ko lang po namnamin ang huling sandali. Sumakay kami sa bus pabalik ng airport. Habang papalayo kami sa giis, habang lumiliit ang mga ilaw ng Maynila sa likod namin, umiyak ako. Hindi ito iyak ng bata. Iyak ito ng isang taong nakatagpo ng tahanan at kailangan itong iwanan. Paglapag namin sa Moscow, sinalubong kami ng kulay abong langit at nagyayelong hangin. Sinalubong ako ni Mama sa airport. Sofia! Anak! Niyakap ko siya pero parang ang lamig. Ang lamig ng paligid. Ang dilim ng daan pauwi. Ang dumi ng kalsada na puno ng putik at yelo. Ang mga tao, nakayuko, walang ngiti. Pagdating sa bahay, inilabas ko ang mga pasalubong. Mama, Papa, sabi ko habang nakaupo kami sa hapagkainan. Gusto kong mag-aral sa Pilipinas. Natigil si Papa sa pagkain. Ano? Nahihibang ka na ba? Hindi po. Nakita ko po ang kinabukasan doon. Nakita ko kung paano dapat mamuhay ang tao. May respeto. May kaligtasan. May saya. Papa, gusto kong mag-aral sa VE o sa Ateneo. Nagkatinginan ang mga magulang ko. Pero nang gabing iyon, ipinakita ko sa kanila ang video na ginawa ko. Ang video ng mga lola na nagzuzumba. Ang video ng malinis na Inri. Ang video ng 7-11. Ang video ng mga nakangiting Pilipino. Nag-viral ang video ko sa Russia. 48 oras na bumago sa buhay ko. Libu-libong comments ang dumating. Ganyan pala sa Pilipinas. Akala ko puro isla lang. Ang linis. Ang ganda. Bakit hindi tayo pwedeng maging ganyan? Nakarating ito sa Ministry of Education. Pinatawag si Ma'am Elena para magsalita. Naging modelo ang aming trip. Makalipas ang ilang buwan, tinawag ako ni Papa sa opisina niya. Sofia, inabot niya ang isang envelope. Application forms yan para sa mga foreign students sa Pilipinas. Napaluha ako. Papa. Nakita ko kung gaano ka kaseryoso. Nag-aaral ka ng Tagalog araw-araw. At nakita ko ang video mo. Kung totoo ang sinasabi mo na maalaga sila sa tao. Baka nga maganda ang kinabukasan mo doon. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng maraming tao sa isang event ng Philippine Embassy sa Moscow. Ako si Sofia, panimula ko. Ilang buwan na ang nakararaan, binigyan ako ng Pilipinas ng 48 oras na himala. Hindi dahil sa yaman o teknolohiya, kundi dahil sa puso ng mga tao. Ipinakita nila sa akin na ang tunay na pag-unlad ay ang pagiging makatao. Nagpalakpakan ang lahat. Tumingin ako sa bintana. Madilim sa Moscow. Pero sa puso ko, sumisikat ang araw sa Maynila. Malapit na. Babalik ako. Hindi bilang turista, kundi bilang isang estudyante na handang mahalin ang bansang nagturo sa akin kung paano mabuhay. Mabuhay Pilipinas! Padating na ako.